So yun na, day 2 na ng ating Philippine Experience program dito sa Batanes. Excited ako kasi today we're heading to Sabtang Island, isa sa mga most picturesque spots dito sa Batanes. Tara, samahan niyo ako. From the hotel, we took a short ride papunta sa Radiwan Port sa Ivana. Siyempre, safety first. Bago sumakay ng bangka, nagsuot kami ng mga life vest. Alam nyo ba na ang Sabtang Island is one of the inhabited islands ng Batanes and is known for its well-preserved Ivatan culture. Medyo exciting to kasi may mga banda pa na bumubungad sa amin with lively music as we boarded the boat. Talagang festive start talaga ng araw. Ayan na nga, dumating na nga si Secretary Cristina Frasco ng Department of Tourism. Hudyat na ito na magsisimula na ang aming biyahe papunta sa kabilang isla. Itong biyahe na to, mga naglast ata to, mga 30 to 40 minutes kung di ako nagkakamali. Iiwanan ko lang kayo ngayon, hindi mo na magsasalita at panoorin nyo ito ng mga ilang minutong mga snippets lang naman itong biyahe namin para makita ninyo yung kondisyon ng dagat. Nung time na yon, nung malapit na kami sa Sabtang, tsaka lang naging medyo maalon. Wala ka namang gagawin dun sa boat kundi umupo lang tapos tumingin ng mga sights. Makikita mo yung kabilang bangka, halos magkatabi lang kayo at may mga kasama rin naman kayo mga Coast Guard na talaga nagbabantay dito sa karagatan. At ito na, nandito na tayo. Pagdating namin sa Sabtang Port, sinalubong kami ng Ivatan Cultural Dancers. Ito yung mga performance na nag-showcase ng vibrant tradition ng Batanes. Grabe ang ganda at ang rich na kultura nila. Panoorin natin. Ayan, first agenda of the day, the groundbreaking ceremony para sa bagong tayong tourist rest area dito sa Sabtang Port. This project is led by Tourism Secretary Cristina Frasco as part of the government's efforts to boost tourism and enhance visitor experiences. Itong tourist rest area ay magsaserve bilang isang welcome facility para sa mga turista, complete with amenities like clean restrooms, souvenir shops, and information centers. Talaga makakatulong ito sa pagpapalago ng turismo dito sa Batanes. Next, we headed to the heart of Sabtang Island. Pumasok na kami dito sa Sinakan. Dito may kita ang mga tradisyonal na bahay ng mga Ivatan. Along the way, we enjoyed the beautiful coastal views. Sobrang picturesque, parang postcard. Saan? And finally, we arrived at Chavayan Village, ang puso ng Ivatan culture. Ang mga bahay dito ay gawa sa limestones at may mga cogon roofing na kayang tumagal ng malalakas na bagyo. Fun fact, ang Chavayan ay mula sa Cha na nangangahulugang bountiful at ang Vai na tumutukoy sa arrowroot plant. Ang arrowroot plant ay isang distinct feature ng
plant sa matatagpuan lang dito sa lugar na ito, dito nyo lang mararamdaman ang authenticity at simplicity ng Ivatan culture at Ivatan lifestyle. Definitely a must visit talaga. Yung face lang. Hindi. Ganun mo lang yung cut. Yan. Tama. Okay. Then smile ha. Tama. Next stop namin, kainan na. Nagpunta kami dun sa Lukoy Beach na tinatawag nila. Isa sa mga hidden gems ng Sabtang. Malinaw na turquoise water, white sand at sobrang peaceful. Perfect place to relax and enjoy a delicious Ivatan meal. Nagpunta kami din sa Chamantad Viewpoint. Talagang may kita nyo naman na talagang ang ganda ng view. Pwede kayo pumunta dun sa mga hills. Basta dahan-dahan lang dahil paminsan may konting dulas yan, lalong-lalo na pagka medyo sandy yung naapakan mo. Dito rin medyo malaya kami nakapagpalipad ng drone pero hindi ko masyado sinugal dahil malakas ang hangin. Bakit mo bagal nito? Panorama. Ngayon, nandito na tayo sa Naidi Lighthouse para sa all-white dinner. Ang lighthouse na to ay isa sa mga pinakasikat na landmarks dito sa Batanes. Built on the ruins of an old telegraph station, it offers a breathtaking view of the West Philippine Sea. Napaka-romantic ng vibe, lalo na habang sunset. At sabi nga ng mga locals dito at sabi ng mga opisyal, halos araw-araw may nagbubuk ng kasal dito.
So yun, dito na nga natapos yung day 2 ng Philippine Experience Program Batanes dito sa probinsya ng Batanes. Ngayon yung end ng araw namin, nakikita namin yung napakagandang sunset na talagang pag nandyan ka ay talagang napapatitig ka na lang at mapapa-click ng camera mo kung ikaw may dalang camera. At talagang yan, natapos yung gabi ng may konting program at syempre kumain at pagkatapos ng balik na sa hotel, getting ready na. Samahan niyo ko ulit para bukas para sa T3 naman ng aming experience nito. Salamat. Ito pala yung sample ng mga kuha ko ngayong day 2. Sana makatulong.